Ang larawang ito ay kuha noong ika-9 ng Mayo, 2025. Si Vladimir Putin katabi si Xi Jinping ng China ay tumanggap ng 29 na pinuno ng estado sa Red Square. Sa likuran, mahigit sa 180 sasakyang militar. Mga tangke, mga interkontinental na balistikong misil, 11,500 sundalo ang nagmamartsa. В учебном заведении подготовлено свыше 230 тысяч офицеров. Si Lula ng Brazil ay nasa unahan. Si Maduro ng Venezuela ay nakangiti sa mga kamera. Si Putin, 73 taong gulang, ay 25 taon nang nasa kapangyarihan. Ang imahe niya ay ng lalaking hindi matatalo. Itong isa pang larawan ay kuha na yung linggo. Parehong pulang parisukat. Parehong petsa ang papalapit. Pero sa pagkakataong ito, walang mga tangke, walang mga misil, walang mga armored vehicle. Sa kauna-unahang pagkakataon sa halos 20 taon, ang pinakasagradong parada ng Rusya ay magiging hanay lang ng naglalakad na sundalo. Walang Xi Jinping, walang Lula, walang Maduro. Siya nga pala, nasa isang federal na hukuman si Maduro sa New York. Noong ika-28 ng Abril 2026, naglabas ng anunsyo ang Ministeryo ng Depensa ng Rusya na ikinagulat ng buong mundo. Walang magiging kagamitang militar sa parada ngayong taon. Malabo ang opisyal na paliwanag. Sinabi nilang ito ay dahil sa kasalukuyang sitwasyong operasyonal. Ngunit nadiskubre ng mga sanggunian ng intelihensyang Europeo at mga Rusong mamamahayag na nasa pagpapatapon ang tunay na dahilan. Ang desisyong iyon ay hindi ginawa dahil sa kagustuhan, ginawa iyon dahil sa takot. Ito ay tungkol sa Ukrainian drone na nakita 6 na kilometer mula sa Kremlin. Tungkol ito sa isang intelihensyang ulat na nag-leak 48 oras nang nakalipas. May kinalaman ito sa isang pangalan sa loob ng bilog ni Putin na mas kinatatakutan niya ngayon kaysa sa Ukraine. Kaugnay ito sa nangyari sa Venezuela noong Enero 3 ngayong taon. Isang bagay na lumitaw ngayon sa isang ulat ng intelihensya bilang isa sa 3 dahilan kung bakit nawala si Putin sa mata ng publiko. Para maintindihan ang nangyayari sa Kremlin na yon, kailangan nating bumalik 5 araw bago ang parada, ika-4 ng Mayo, 2026. Ilang sandali matapos ang hating gabi, sa distrito ng Mosfilmovskaya, kanluran ng Moscow, isa sa pinakamahal na address sa kabisera ng Russia, isang residente ang nagising dahil sa kakaibang tunog. Kinuha niya ang cellphone, nag-video sa bintana. Nakikita niya ang isang pangmalayo ang drone ng Ukraine na mababa ang lipad sa pagitan ng matataas na gusali, ilang metro lang mula sa mga bintana. Dumaan ang drone sa gusali niya, nagpatuloy at sumabog pagkalipas ng ilang segundo. Ang target ay ang dome na Mosfilmovskaya, isang maranyang residential tower kung saan nakatira ang elite ng Kremlin, 6 na kilometro mula sa Red Square, 4 na kilometro mula sa Ministry ng Depensa ng Rusya. Para makarating sa building na yon, kinailangan ng drone na gawin ang tila imposibleng bagay. Ang Moscow ay napapalibutan ng pinakasiksik na sistema ng depensang panghimpapawid sa mundo. May 100 at isang anti-aircraft na posisyon sa paligid ng kabisera ng Russia. Kasama na rito ang 10 baterya ng pinaka-advanced na long-range air defense system ng Russia. Bawat isa ay nagkakahalaga ng $100 milyong at mahigit 800 short-range na sistema. Lahat sila ay nabigong pigilan ang drone na ito. Nadaanan niya ang bawat isa at sumabog sa isang gusaling tirahan wala pang 6 na kilometro mula sa opisina ni Vladimir Putin. Ang reaksyon ng Kremlin ay nagsiwalat ng marami. Minamaliit ng alkalde ng Moscow ang pag-atake at nag-post sa Telegram na walang biktima. Walang opisyal na pahayag mula sa Ministry ng Depensa ng Rusya at kay Putin na mayani ang katahimikan. Pero may isa pang bagay. Sa loob ng 24 na oras na sumunod, pinutol ang mobile internet sa Moscow, isang hakbang na inamin mismo ng Kremlin bilang bahagi ng depensa laban sa mga drone. Dinoble ang seguridad sa paligid ng Red Square at naglabas ng hindi pa nagagawang banta ang Ministry ng Depensa ng Rusya.
Kung umatake ang Ukraine sa parada ng ika-9 ng Mayo, maglulunsad ang Rusya ng malawakang pag-atake ng mga misil sa sentro ng Kyiv. Ayaw sagutin ng Kremlin ang simpleng tanong, kung di napigilan ng pinakamahal na depensang panghimpapawid sa mundo ang isang drone, ano ang pipigil sa 10 o 100 drone sa parada? Ang sagot ay, wala. At alam iyon ni Putin. Ang drone ng ika-4 ng Mayo ay huli lamang sa sunod-sunod na mga pangyayari nagdala kay Vladimir Putin sa kalagayang kinaroroonan niya ngayon bilang namumuno sa Rusya. Isang lalaki na, ayon sa European Intelligence, ilang linggo nang hindi natutulog sa Moscow. 25 taon nang namumuno si Vladimir Putin sa Rusya. Sa lahat ng panahong yon, binuo niya ang imahe ng isang czar na bakal, ang lalaking tumatanggap ng mga banyagang presidente sa Kremlin na parang walang kinatatakutan kahit sino o ano paman. Noong 2026, nawala ang lalaking yon. Noong 2025, si Putin ay dumalo sa hindi bababa sa 17 malalaking pampublikong kaganapan, mga parada, pakikipagkita sa mga dignitaryo at pagbisita sa mga pasilidad militar. Noong 2026, bumagsak ng husto ang bilang na yon. Hindi siya personal na tumanggap ng lider mula kanluran. At ang mga panayam niya sa telebisyon ng Estado, ayon sa mga media ng Rusya na nasa exile, ay karamihan ay mga naunang naitalang video na ipinapakita na parang live. At may dahilan. Hindi na regular na natutulog si Putin sa Moscow. Ayon sa isang ulat ng European Intelligence na inilatala ng Financial Times at CNN nitong mga nakaraang araw, si Vladimir Putin ay naglalagay ng ilang linggo sa mga bunker sa rehiyon ng Krasnodar sa timog ng Russia. Ang kanyang pamilya ay nakatira na rin ngayon kasama niya sa loob ng mga bunker na yon. Ang mga hakbang sa seguridad sa paligid niya ay walang kapantay sa kasaysayan ng modernong Russia. Ang mga kusinero, gwardiya at mga litratista mula sa personal na grupo ni Putin ay ipinagbawal na gumamit ng cellphone na may access sa internet. Ang mismong mga bahay ng mga empleyadong ito kapag wala sa trabaho ay sinimula ng bantayan ng mga sistema ng pagbabantay. Pinaniniwalaan din, lumabas sa mga ulat ng intelihensya ng kanluran na si Putin ay gumagamit ng hindi bababa sa 3 dobleng binago ang hitsura sa pamamagitan ng operasyon. Sinabi na ng mga analista at ng intelihensya ng Ukraine na ang lalaking lumalabas sa ilang opisyal na pagbisita ay hindi ang orihinal na Putin. Ang dating manunulat ng mga talumpati ni Putin mismo, si Abbas Galyamov, na ngayon nasa pagpapatapon, ay gumawa kamakailan ng isang direktang paghahambing. Ang nasasaksihan natin ay si Putin na inuulit 80 taon matapos ang mga huling araw ni Adolf Hitler. Ang parehong pag-iisa sa loob ng bunker. Obsesibong mikro pamamahala ng digmaan. Ang parehong kawalan ng tiwala sa sarili niyang mga general. Pero ang lahat ng aparatong ito ng proteksyon ay itinayo dahil sa isang dahilan na hindi inaamin ni Putin sa publiko. Hindi lang siya umiiwas sa drone ng Ukraine, kundi pati sa isang taong malapit sa kanya. Ngayong linggo, inilatala ng Financial Times, CNN at ilang exile na Russian portal ang bahagi ng ulat mula sa isang European Intelligence Agency na ayaw magpakilala. Diretso ang unang linya ng ulat, nag-aalala ang Kremlin sa panganib ng isang tangkang kudeta o pagpaslang kay Putin. Lalo na sa paggamit ng mga drone ng mismong elitang pampulitika ng Rusya. Pagkatapos, binanggit ng ulat ang isang pangalan, Sergei Shoigu. 69 na taong gulang, dating ministro ng depensa ng Rusya ng mahigit isang dekada. Pinamunuan niya ang pananakop sa Ukraine. Sa kasalukuyan, siya ang kalihim ng Konseho ng Seguridad ng Rusya, isang posisyong tila mas mababa, ngunit nagbibigay pa rin sa kanya ng malaking kapangyarihan. Inilalarawan ng ulat si Shoigu bilang isang posibleng salik ng kaguluhan. Noong ika-5 ng Marso, 2026, inaresto si Ruslan Salykov. Si Salykov ang kanangkamay ni Sergei Shoigu sa loob ng mga dekada, pangalawang ministro ng depensa. Ang ulat ng intelihensya ng Europa ay binibigyang kahulugan ang pag-aresto bilang paglabag sa mga di-formal na kasunduan ng proteksyon sa pagitan ng mga elite, na nagpapahina kay Shoigu at nagpapataas ng posibilidad na siya mismo ay humarap sa kasong kriminal.
Hindi lang pag-aresto kay Salikov ang palatandaan. Sa loob ng 15 buwan, 3 tenente general ng Rusya ang pinaslang sa Moscow. Sanhi ito ng mga bombang itinago sa electric scooter o sariling sasakyan nila. 13 general ng Rusya ang napatay mula nang magsimula ang pananako, mas marami pa kaysa sa buong ikalawang digmaan sa Chechnya. Para maintindihan kung bakit natatakot dito si Putin at pati mga general niya ay pinagdududahan niya, kailangan lang tingnan ang nangyari noon. Noong Hunyo 2023, pinangunahan ni Yevgeny Prigozhin, leader ng Wagner Group at kaalyado ni Putin sa loob ng mga dekada, ang kanyang mga tropa patungong Moscow. Ito ang pinakamalaking banta sa pamahalaang Ruso mula nang maupo si Putin sa kapangyarihan. 2 buwan matapos yon, bumagsak ang eroplano ni Prigozhin. Walang nakaligtas. Ayon sa intelihensyang Europeo, maaring mas malapit na ang susunod na Prigozhin kaysa sa gusto ni Putin. Para maintindihan ang paranoia ni Putin, kailangan nating balikan ang pangyayaring ayon sa intelihensyang Europeo na nagpasimula ng lahat. Isang pangyayaring naganap halos 10,000 kilometro mula Moscow na tahimik na pinanood ni Putin nang hindi nagsalita. 2 ng Enero 2026, 22 oras at 46 na minuto. Mar-a-Lago, Florida. Sa golf club ni Donald Trump, tinatapos ng presidente ang isang pag-uusap kay General Dan Cain, ang pinakamataas na opisyal militar ng Estados Unidos. Ibinigay ni Trump ang huling pahintulot sa misyon gamit ang 5 salita: "Swertehin kayo at pabor sana ang hangin." Sa gabing yun din, mahigit sa 150 eroplanong Amerikano ang lumipad mula sa 20 magkaibang base sa buong kontinente ng Amerika, sabay-sabay na tumungo sa palasyo ng Miraflores sa Caracas, kabisera ng Venezuela. Sa loob nito ay si Nicolas Maduro, presidente ng Venezuela, sa loob ng 13 taon kaalyado ni Putin ng Iran at ng China. Ang taong mahigit 1 dekada nilait ang Estados Unidos at sinabing hindi siya kailanman matutumba. Nagsimula ang pag-atake ng 2:00 na madaling araw lokal na oras. Isang cyber attack mula Amerika ang nagpatay ng ilaw sa Caracas. Sa dilim, lumitaw ang mga helikopter ng Amerika sa ibabaw ng palasyo ng Pangulo. Pumasok ang mga sundalo ng Elite Delta Force sa tirahan. Sa loob, sinubukan ni Nicolas Maduro na tumakbo papunta sa isang silid na may bakal na pader at pintuan. Nakarating si Maduro sa pintuan pero hindi niya ito maisara. Mabilis dumating ang mga sundalong Amerikano. Nahuli si Maduro kasama ang kanyang asawa, Cecilia Flores. Dinala ang dalawa na nakaposas papunta sa isang helicopter. Sa loob ng 1 oras, nasa internasyonal na tubig ng task force kasama ang 2 bilanggo sa barko. Ilang oras matapos nito, bumaba ang dating presidente ng Venezuela mula sa eroplano ng kagawaran ng katarungan ng Amerika sa teritoryo ng Amerika na sinasamahan ng mga ahente ng FBI at ng ahensya laban sa droga ng Estados Unidos. Kumalat sa buong mundo ang mga larawan ni Maduro na nakaposa sa teritoryo ng Amerika. Pero may isang partikular na lalaki, halos 10,000 kilometro ang layo, na nanonood na may kakaibang reaksyon. Ang lalaking yon ay si Vladimir Putin. Ayon sa ulat ng intelihensya ng Europa na lumabas na yung linggo, ang parehong ulat na binanggit si Sergei Shoigu bilang posibleng panloob na banta. Ang pagkakahuli kay Nicolas Maduro ay napabilang sa 3 pangunahing dahilan na nagpasimula ng kasalukuyang paranoia ni Putin. Ang pagkahuli kay Maduro ang naging psikolohikal na gatilyo dahil sa isang simpleng dahilan. Kung nagawa ng Estados Unidos na makapasok sa palasyo ng pangunahing kaalyado ni Putin sa Latin America, mahuli ang presidente sa loob ng 1 oras at dalhin siyang nakaposas papuntang New York, ano ang makakapigil na mangyari rin ito kay Putin? Ayon sa European intelligence, simple lang ang sagot ni Putin sa sarili niya: wala. At sa mga sumunod na linggo, pagkatapos ng gabing iyon ng Enero, doon nagsimulang magbago si Putin at naging taong kilala natin na yon sa Kremlin, nakakulong sa mga bunker, napapaligiran ng mga body double at hindi nagtitiwala sa sarili niyang mga general. Dala ang bangungot na yon, makalipas ang 3 buwan,
ginawa ni Putin ang desisyong nagpahinto sa mundo. Alisin ang mga tangke sa parada ng tagumpay. Sabado, Mayo 9, 2026 sa Red Square, Moscow, daganapin ang pinakabanal na parada sa kalendaryong Ruso. Pero ang parada na makikita ng mundo ay hindi magiging katulad ng alinman sa nakaraang 2 dekada. Ang hanay na mahigit sa 180 sasakyang militar na dumaan sa Red Square noong 2025 ay magaganap. Sa lugar kung saan sila naroon, aspalto lang na walang laman ang makikita. Ang 11,500 sundalo na nagmartsa noong 2025 ay labis na nabawasan. Para mapunan ang mga hanay, ayon sa grupong resistance ng Ukraine na Atesh, inaalis ng komandong Ruso ang mga sundalo mula sa frontline sa Ukraine at pinapalitan sila ng mga bagong mobilisadong walang karanasan sa labanan. Mula 29, 7 na lang ang dayuhang leader na pumunta sa Red Square noong 2025. Ang mga kumpirmado ay sina Lukashenko ng Belarus, Tokayev ng Kazakhstan at Yaparov ng Kyrgyzstan. Si Robert Fico, punong ministro ng Slovakia at isa sa mga huling kaalyado ng Moscow sa EU, ay pupunta sa Moscow. Inanunsyo niyang hindi siya manonood ng parada. Sa hindi bababa sa 14 na lungsod sa Russia, gaya ng Sevastopol, Belgorod at buong Crimea, kinansela ang mga parada ng Araw ng Tagumpay dahil sa seguridad. Unang beses ito sa halos 20 taon. Iyan ang dahilan kung bakit ang mapapanood ng mundo sa Sabado ay, sa totoo lang, isang seremonya ng pag-amin. Inamin ng Russia na wala na itong may pagmamalaki kumpara dati. Wala nang mga tangke, wala nang mga kaalyado, wala nang maasang depensa sa himpapawid, at kahit ang seguridad sa loob ng inner circle ng presidente ay wala na rin. 25 taon na mula nang maupo sa kapangyarihan si Vladimir Putin na nangangakong ibabalik ang Imperyong Ruso. Sa ika-9 ng Mayo, siya ang mangunguna mula sa itaas ng tribuna sa ibabaw ng mausoleo ni Lenin sa pinakamaliit na parada sa nakalipas na 20 taon. Ang pagkakaibang ito ang tinatawag ng ulat ng European Intelligence na pampublikong pag-amin ng kasalukuyang kahinaan ng rehimen. Hindi pa ito ang katapusan ni Putin. Pero ito ang unang pagkakataon sa halos isang kapat ng siglo na ang kahinaang ito ay ipapakita ng live. At iyan ang dahilan kung bakit ang desisyon na alisin ang kadamitang militar sa parada ay sa sarili nito ang pinakamahalagang balita. Sa Sabado, si Putin ang mamumuno sa pinakamaliit na parada sa nakalipas na 2 dekada. Ang opisyal na paliwanag ay ang sitwasyong operasyonal. Ang totoong dahilan, gaya ng ipinakita ng mga ulat ng European Intelligence ngayong linggo, ay iba. Takot siya sa Ukraine, sa sarili niyang mga general at sa nangyari kay Maduro noong Enero. Hindi agad-agad babagsak si Putin. Ngunit ang Rusya na pinamumunuan niya ngayon ay iba na kumpara ilang buwan lang ang nakalipas. Ang parada sa ika-9 ang unang pampublikong pag-amin ng pagbabagong ito. At marahil, walang ibang nakapagbuod nito ng mas mahusay kaysa sa mismong Pangulo ng Ukraine si Volodymyr Zelensky sa kanyang pahayag ngayong linggo. Umabot ng Russia sa puntong umaasa sila sa atin para sa pangunahing parada na malinaw na sinyales. Dapat na itong tapusin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng kasama natin sa mga sumusuporta sa Ukraine. Kaluwaw Khatian sa Ukraine. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Hanggang sa muli!